Okay mga kababayan, mga ka-59, ayan, usaping 8 hours pa rin tayo dahil mayroong nag-comment dito sa ating video. Ito yung comment niya at di nga tayo nakakawala dito sa 8 hours usapin na ito dahil nga hindi pa naman ito napapatupad. So ito yung comment ni ka-59, no, ito. So ang sabi niya, okay lang po sir na 8 hours basta iparehas nila ang sahod naming mga taga-bakanting luti sa minimum. Pag sakaling may patupad yan ang sahod sa maliit na agency, malamang sa malamang maraming uuwi. Kawawa ang mga taga-bakanting luti, kawawa din ang maliliit na agency. Kasi wala na silang makukuhang guard. Ayan po yung sabi, no? So mahaba yung kanyang pangalan. So bagkos, ito yon kapatid, mga ka-59, no? Actually, walang kawawa dito. Walang kawawa. Ang kawawa dito, yung wala sa minimum, pero mahaba yung oras mo. So, usaping 8 hours pa rin tayo dahil maraming mga nagko-comment dito, bigyan natin sila ng kasagutan or komento sa kanilang mga sinasabi dahil sila ay mga legit na ating mga viewers. So, dito po sa situation, sa comment ni kapatid, no, okay lang daw sa kanya yung 8 hours. So, okay lang naman talaga kasi 8 hours nga yung duty talaga natin. Naipaliwanag ko na yan sa mga unang video natin. Bagkos, yun nga, mayroon kasing mga duty talaga na mayroong kahit mga bakanting lote, no, may mga 12 hours na duty. Kanya nga lang doon sa 12 hours duty na yon is ang tanong kung nasa minimum ba. Kasi nga, actually, pinag-aagawan yung mga bakanting lote, no, yung mga pwesto na gano'n dahil nga, kumbaga, walang hassle, no, walang stress yung trabaho dyan. So, nakaupo ka lang maghapon, wala ka namang intindihin kundi bantayan mo lang yung lote or yung mga bakanting bahay, yung mga ganyan. So, maraming gustong mag-duty dyan. Kanya nga lang, karamihan po dyan wala sa minimum nga. Kumbaga mababa sa minimum. 12 hours on duty, kanya nga lang mababa sa minimum. Kaya, halimbawa kung pare-pareho na yung bigayan or yung sweldo ng kung saan ng mga security talagang pag-aagawan yung mga ganyang pwesto. At ang sabi niya nga dito is dapat daw iparehan na lang yung sweldo sa bakanting lote at saka sa mga regular post na kung saan sa iba't ibang pwesto. Ay base sa DOLE, no, or sa batas natin wala pong sinasabi na kung saan ka naka-duty, yan ang sweldo mo. No, wala pong sinasabi porket nasa bakanting lote ka maliit ang sweldo mo. So, ang base sa ating DOLE rate, no, na kung saan basta 8 hours duty ka pare-pareho ang sweldo kahit saan ka man naka-duty or saan ka man nakapwesto. Mapabakanting lote man yan, mapabangko man yan, or saan ka mang pwesto, yan ay pare-pareho 695 minimum kung nandito ka sa NCR. So yun po yung tama po dyan na kung saan wala pong maliit, walang malaki. Ngayon, nagkakatalo na lang yan kung halimbawa nga mahaba yung oras ng duty mo kasi nga may overtime. So, ang overtime kasi nakadepende yan dapat. Hindi yung nakapix siya sa 4 na oras. So, minsan 1 oras, 2 oras, 3 oras. Swerte ka na kung mag-4 na oras or 5 oras pa or higit pa. So, kaya lang, mayroon nga tayong mga agency or mga pwesto tayo. Naipaliwanag ko na yan sa una kong video na kung saan nakapix ng 12 hours. Na kung saan yan yung gustong baguhin ng ating DOLE or ng PNP Social na wala nang fix na 12 hours. Kung may overtime man siguro, kung mag-exist man doon sa 8 hours okay lang yon. Pero ibig sabihin hindi siya naka-mandatory na talagang naka-fix sa 12 hours yung dutyhan. Marami kasing ganun. So doon sa sinasabi mo ka-59 na dapat pare-pareho na ang sweldo, tama yon. So dapat pare-pareho at pare-pareho naman talaga. Nagkakataon nga lang mayroon tayong mga agency or may mga kliyente na mababa yung kontrata nila, maliit din ang bigay ng mga agency sa mga security na kung saan lalo na nga kung nasa bakanting lote ka or bakanting bahay ka. Kaya kung halimbawa lahat ng agency puro minimum wage na siya, wala nang mababang sahod, swerte yung mga na ganyang pwesto. So ganun pa man, ay sabi nyo ay kawawa yung mga SG or agency. Actually, ganito yun kapatid. Halimbawa, nasa ating din kasi ang problema sa mga security, no? Halimbawa, kung wala ng mga ka-59 dapat na papasok sa mga security agency na kung tawagin nga, mayroon pang tinatawag na fly-by-night, no? Kung saan sila po yung mga kolorom or mga hindi talaga legit or halimbawa legit man pero mababa yung kanilang bigay or pasuhildo sa mga security. Kung wala mga security na papasok dyan,
wala naman na silang magagawa, magsasarado po yan. Kaya nga sa ating mga 5-9, kung ikaw ay qualified, dapat huwag ka na pumasok sa mga maliliit na sweldo na agency. Hanap ka ng malalaking security agency na po pwede ka namang pumasok basta complete requirements ka. Kaya nga, may una tayong vlog, di ba? Na yung iba nating mga 5-9, kuda lang ng kuda. Kasi nga, hindi naman sila qualified doon sa mga ibang agency. Kaya kung halimbawa, mayroon kang qualification, okay naman yung iyong qualification, okay naman yung iyong sarili, maayos naman, at maayos naman yung laki, may kompleto ka naman ng dokumento, ay huwag ka magtiis dyan sa agency kung ayaw mo, di ba? Kung wala sa minimum, hanap ka ng malalaking agency at PM mo ko, baka matulungan pa kita. So malalaking agency talaga to at minimum, no? Sisipagan mo na nga lang. So ganun lang kasimple siya. So siyempre sa ating mga nagko-comment na mga negative, yan po yung mga walang alam talaga. Kasi pag iba kasi alam nila yung mga sinasabi natin na to. Dahil ito po ay realidad o real talk po ito, yung ating mga sinasabi dito. Hindi natin dinadown yung mga ka-5-9 natin, pero binibigyan natin sila ng idea na ganito. So ganyan, ika nga tulong-tulong tayo. Tinutulungan natin yung ating mga 5-9 dito. Hindi natin kumbaga minamaliit. Kaya nga natin inaangat Inaangat natin yung mga ka-5-9 natin kasi minamaliit kayo or minamaliit tayo ng mga tao sa paligid natin. Kaya siyempre para umangat, iangat mo rin yung sarili mo kapatid kung sino man ang makapanood ng ating mga video. Okay mga ka-5-9, kaya dito sa ating mga video may pag-asa pa kayong manalo, no? Wala kayong ibang gagawin kundi i-share lamang ang video na ito at mayroong mananalo ng 10 tig-100 at 2 tig-500 at isang 1,000 na kung saan yan yung ating pinaka big prize. At syempre irarapol natin yan itong February na ito. Wala muna tayong date at abangan nyo, sasabihin natin ang date yan pag naikasa ko na kung kailan talaga natin irarapol na ito, basta itong February na ito. Kaya pag nag-share kayo, makukuha yung pangalan at isusulat natin dito at ilagay ko sa computer at ilalagay natin sa raffle draw na kung saan i-raffle natin ngayong February. At yun na nga, may pag-asa ka ng manalo pag na-share mo ito. Mapanood mo mat hindi, basta i-share mo, makita ko nag-share ka, nakikita ko kasi yan, ay mapapasali ka na sa ating paraffle. So dito lang yan sa ating channel, no? Kuya Isko Official, yung ating channel, Gwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook na kung saan running 23 followers na, no? Charles Francisco. Kaya maraming salamat sa mga nag-follow at syempre tuloy-tuloy nyo lang suportahan yung ating channel at ito'y tungkol sa ating mga security or mga ka-5-9. At syempre mabuhay po ang lahat. Shoutout po sa ating mga tagapanood at shoutout po kay Ruel Lipat na kung saan yan po yung ating isang sponsor at kasamahan po natin yan sa pag-charity. At syempre shoutout po sa ating MCAPS tropa, no? At sa mga event security na tropa, shoutout po sa inyong lahat sa mga nakakapanood sa ating video at naway pakishare ninyo ng mga video natin dahil ito po ay tulong sa ating mga ka-5-9 or sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong yung ating income dito. So ayan po, no? Mabuhay po ang lahat muli. Kuya Isko Official at Gwapong Biyahero TV at Charles Francisco at mabuhay po ang Pilipinas. Naway pakishare ninyo para manalo. Tatandaan, hindi ka iiwanan. Mga ka-5-9 siya'y palagi nandyan.